Magandang gabi po sa lahat. Sino ang ating makakasama sa gabing ito? Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at ating itutuloy ang ating natapos na o nabimbing aralin kagabi. Nasa chapter 44 pa rin tayo. And tonight ay plano nating i-discuss simula verse 12 hanggang verse 20. Ito ay iisang tema na kagaya ng malawak na tema ng kabanatang ito. Tumutukoy ito sa mga Diyos-Diyosan, simula sa pagpili ng gagamiting materyales hanggang sa pagsamba sa kanila. Okay, magandang gabi Pastor Claude, si Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama dito sa church. Kasama ko si Nati Alma, si Abby, si Sam, tsaka si Princess. Ayan. Okay, so tayo mo'y magsimula sa pamamagitan ng ating pananalangin. Samahan po ninyo ako. Dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po muli sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin, pagbibigay ng kalakasan ng katawan upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita. Muli kaming dumudulog sa iyo, Ama. Samahan mo kami at patnubayan habang tatalakayin namin ang mga talatang ito. At kami matuto, makapagbigay din kami ng reflection sa aming mga sarili hinggil sa mga bagay na ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa aming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so kagaya nga ng ating pangkalahatang tema na binabanggit, ang isa sa pinakamalawak na tema ng Kabanatang 44 ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang iba nito ay kahapon ay nabigyan natin ng diin. Alam nating lahat kung gaanong napakawalang kwenta, napakawalang silbi ng gawaing ito ng pagsamba o kaya ay paggawa ng Diyos o ng Diyos-Diyosan. Napaka-illogical na ikaw na tao, gagawa ka ng Diyos mo tapos ay sasambahin mo. Eh di parang ang mangyayari, tayong tao, kung yun ay isang valid o tamang sistema, ay di kanya-kanyang gawa na lang tayo ng Diyos. Ay di dapat wala nang pupunta sa simbahan. Kasi gagawa ako ng pinakamagandang Diyos ko, ilalagay ko sa bahay ko, papaligiran ko ng Diyos ang bahay ko at para protektado. Ay lahat ng tao hindi na kailangan pumunta sa simbahan. Ano po? So napaka-illogical ng sistema na ito. Okay, at yan ay isa sa pinakamalaking kasalanan na ginawa ng mga Israelita sa kapanahunan nila. At maging sa panahon natin ngayon ay napakaraming mga tao na gumagawa ng ganyan. At nadagdagan pa sa kapanahunan ng simbahan ng Kristyanismo, ngayon hindi na lamang physical na Diyos-Diyosan na imahe ang meron ng mga tao. Sa halip kahit yung mga Diyos-Diyosan na espiritual na hindi natin nakikita kagaya ng ating mga sariling pagnanais, mga pangarap natin at mga bagay na ipinapalit natin sa tunay na Diyos. Ayan, so nakakalungkot ang sistema ng mundo, pasama ng pasama at karamihan ay talagang papunta doon sa paglayo sa tunay na Diyos. Ang sinasamba na lang natin ay kung alin ang ating gusto. Okay, sa talatang ating pag-uusapan ngayong gabi, hinati ko ito sa tatlo, yung verses 12 to 20, siyam na verses po ito, pero hinati ko ito sa tatlong pagkakabahagi. Yung una, yung verses 12 to 14, tumutukoy doon sa craftsmanship o doon sa paglikha ng Diyos-Diyosan, kung ano ang ginagawa ng mga tao. Yun namang 15 to 17, ito'y tumutukoy doon sa comparison o pagkukumpara ng Diyos-Diyosan doon sa ibang bagay na ginagawa, kapareho ang gamit na yon. Yung ang kapirasong kahoy, ang iba ay ginawang Diyos-Diyosan, ang iba ay ipinanggatong at ginamit na pang-protection sa katawan natin. At yung 18 to 20, ito naman yung kawalang kabuluhan ng kanilang aksyon. Ayan, hindi na natin hahati-hatiin itong mga talata na ito. Pilitin nating madiscuss ng minsanan ngayong gabi dahil iisa naman ang tema, no? Puro lahat ay tumutukoy at magandang maunawaan ng bawat isa sa atin kung ano ang magiging takbo, kung ano yung nagiging proseso ng mga tao sa kanilang mga maling gawain na ito. Okay, basahin natin ang mga talata. Sa verse 12, sabi dito, ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod.
Verse 13, ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kaniyang bahay. Verse 14, pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encina at cypress. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintayin lumaki habang dinidilig ng ulan. Ayan, so doon muna tayo sa unang tatlong talata. Sabi ko nga, ang word na ginamit ko dito ay yung craftsmanship. Papaano binubuo ng mga tao ang kanilang Diyos-Diyosan. So makikita natin dito, may ginamit dito na dalawang uri na ekspertong tao. Yung panday at yung karpintero. Panday, ano ba sa English ang panday? Ironsmith yata, yun. Ano? So ito yung, ang ginagawa niya dito na Diyos-Diyosan ay yari sa bakal. No? Ibig sabihin ay mas structured. At makikita niyo dito, very special ang kaniyang paggawa. Kumukuha siya ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Tinutunaw niya, at sabi doon, pinupukpok. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito at sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig. So ginagamitan ng kanyang malakas. So ito yung sitwasyon ng pagpapanday, no? Forging. Yung bakal ay lulutuin sa apoy para mapalambot at mahugisan ng perpektong hugis na gusto niyang lumabas. So, makikita natin dito, gumagamit ng talento itong tao na to, itong panday, para makabuo siya ng kanyang Diyos. Ibig sabihin, very special sa kanya. So, ang isang bagay na pwede nating makita dito, halimbawa, yung ginawa ni Aaron doon sa ilang. Biro mo yung mga ginto, tinunaw. At ang isang nakakatuwang, parang ang gandang sitwasyon, nung panahon na yun, wala pang literal na mga pandayan. Pero agad-agad natunaw yung mga alahas, at agad-agad ay nakapag-craft sila ng hugis baka. So so mapakita dito na talagang pinahahalagahan nitong tao na ito yung kaniyang sasambahing Diyos. Ito naman sa verse 13, karpintero naman. Kumukuha ng isang pirasong kahoy. Makikita mo, ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Tapos ay ilalagay niya sa kanyang bahay. Makikita mo, merong eksaktong sukat. Very structured yung kanyang paggawa. Nung binabasa ko itong mga talatang ito, yung 13, pumapasok sa akin yung engineering design. Kasi yung building, bago ka makagawa ng isang building, napakaraming computation na gagawin mo, napakaraming sukat, kailangan perfecto yung mga angles nito, yung taas, para yung structure, yung aesthetic na itsura nito ay napakaganda. So ganoon ang sinasabi niya dito. Actually, medyo mababaw pa nga dito sa Magandang Balita Biblia. Sa ibang salin ng Bible, mas mafe-feel mo na talagang pinagtuunan ng pansin nitong karpintero yung may ginamit pa siya doong kompas para tama yung bilog, tamang sukat, gumamit ng mga measurement, ng measuring tools, at talagang eksakto, no? Talagang perfect, may quality ang kaniyang magiging produkto o yung imahe na kanyang mapuproduce. Doon naman sa verse 14, panibagong special na gawain. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy. Sa gubat tulad ng cedar, encina at cypress. Cedar, encina at cypress. Sa ibang salin ay ginamit yung mga pangalan ng kahoy na oak, ash, cedar, cypress, no? So itong mga uri ng kahoy na ito ay mga special na kahoy. Mamahalin. Alala natin, yung cedar, ito ay makikita lamang sa lugar ng Lebanon. At ito ini-import pa, binibili ng mahal. Yung templo ng Diyos doon sa Jerusalem na itinayo ni Haring Solomon ay cedar ang pangunahing haligi o kahoy na ginamit doon at ibinili ni ito ng napakamahal, inimport pa doon sa Lebanon. So makikita natin dito, itong mga kahoy na to ay hindi simpleng kahoy. Ito ay matitibay, magagandang klase at hindi madaling kuhanin, hindi ito napupulot lamang. Ang equivalent dito sa ating kapanahunan yung nara.
Sa panahon natin, bihira na tayong makakita ng nara. At kung may puno ka ng nara, bawal putulin. Kailangan ihingi mo muna yan ng permit. Ano pa ba yun? Yung napakaraming magagandang uri ng kahoy. So makikita natin dito na talagang very special doon sa mga taong gumagawa ng Diyos-Diyosan ang kanilang adhikain. Hindi sila pumili ng ordinaryong kahoy lamang, sa halip kumuha sila ng special na kahoy para gawing Diyos-Diyosan nila. Okay, magandang gabi. Welcome muna natin si Nanay Gertrudes at si Ate Tess. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Ayan, blacksmith ang tawag ni Pastor Claude, no? Ayan, okay. So makikita natin dito, napakaganda ng kanilang motibo. Napaka-special. Actually, pwede mong bigyan ng parangal ang mga taong ito kasi ganun nila ibinabalyo ang kanilang Diyos. Ang kaya lang, ang pagkakamali dito, hindi naman totoong Diyos itong kanilang ginagawa. So makikita natin na talagang napakalaki ng value sa kanila, napakahalaga sa kanila ng Diyos. Kung totoong Diyos lamang sana itong kanilang ginagawa, sila ay sikat na sikat at sila ay talagang pararangalan. Kaya lang doon pa lang sa salitang ginagawa ay maling-mali dahil hindi naman kayang gawin ng tao ang mga Diyos-Diyosan. So ibig sabihin ay talagang napaka pinagtuunan ng pansin, ng talino, binigyan ng panahon para magawa ng maayos at makabuo ng isang craft na special sa kanila. Ayan, so tayo, ibig sabihin, pinaparangalan nila ng Diyos. Sana iyong ating mga mananampalataya sa kapanahonan ngayon, sana tayong lahat, hindi tayo ganyan natin kailangan gumawa ng Diyos-Diyosan, pero itong paggawa nila ng Diyos-Diyosan dito ay tumutukoy sa kanilang panimula ng pagsamba. Ang nais kong ipaunawa ito, sana tayong mga mananampalataya sa kapanahonan ngayon ay mayroon din tayong ganitong importanteng pagtingin. Meron din tayong mataas na pagtingin sa ating ginagawang pagsamba. Pinahahalagahan din sana natin. Dapat sana yung mga oras natin sa pagsamba ay number 1, special din. Dito sa church, nakakahiya, nakikita ko ang mga Bible, punit-punit at may mga nawawalang page. So, yung may mga ganong sitwasyon. At may pagkakataon na yung ating pananalangin ay hindi na ganon ka-espesyal, hindi na tayo ganoon nagbibigay ng focus sa Panginoon. Minsan pagkasabi natin, manalangin po tayo, tutungo na lang ng konti, mamaya tutunhay na. Hindi ko alam, ayoko namang humusga kasi mali naman yun. Hindi natin alam kung ano eksaktong laman ng puso ng mga taong nananalangin. Pero minsan kasi, alam mo yung makikita mo sa action natin kung, totoo bang nananalangin ito? Kanina, doon sa 13, habang nananalangin ako, yung mga bata nagkukwentuhan. Gusto kong sigawan habang nasa gitna ako ng panalangin. Pero syempre, nagpe-pray ka tapos sisigaw ka di ba? So may mga ganun. Hindi lang naman dito sa atin. Halos lahat ng tao ganyan. Ngayon, ito po'y panawagan sa ating lahat. Kung paanong itong mga taong sinasabi nating walang wastong kaisipan, illogical ang ginagawa, mali at kasalanan, ay nagbibigay ng buong atensyon, focus, at nagbibigay ng importansya sa kanilang ginagawa. Sana tayong mga totoong Kristiyano ay may ganito ring damdamin. Sana ay nagbibigay din tayo ng importansya sa ating ginagawang pagsamba sa Panginoon. Tayo ba yung ating devotion, yung ating pananalangin, yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri sa Panginoon, nawa ay totoo at mayroong importansya. Hindi yung pag sinabi lang ng naglilid, ng nangunguna, tayo manalangin, saka mananalangin. Pag ni-require lamang na mag-devotion, isa ka magdi-devotion. O kaya ay parang, basta maparaos na lamang, hindi bukal sa loob. So nakakalungkot. Sana wag na natin gawin ang ganung bagay. Ayan. Okay, so, baro tayo sa susunod na bahagi, yung verse 15 to 17. Ang sabi dito, ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong, at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ito, pamilyar na tayong lahat dito, yung Diyos nila ay panggatong. But anyway, actually, pag naluma yan, ano kayang ginagawa nila pag naluma yung kanilang Diyos-Diyosan? Pinapanggatong kaya nila yon? Hindi rin. Ayun. Paano kung puro puro amag, Well, actually, kahit nung bata ako, ginawa ko din naman yung gano'n, Ayan.
Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin. Ayan. Verse 16, ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init sa apoy, ay nasasabi niya ang ganito, salamat at hindi na ako giniginaw. Yan. Ang natitirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. So again, makita natin dito yung walang kabuluhan ng ginagawa ng tao. Yung kahoy na maganda, considering doon sa verse 14, kumuha siya ng napakagandang uri ng kahoy, ang kalahati ay ginawang Diyos, hinugisan, at ang kalahati ay ginawang panggatong, at doon siya, sabi dito, nagbibigay ng init. Doon sa temperatura sa Israel, pagka malamig, talaga namang malamig, so kailangan nila ng apoy. So naalala ninyo yung mga bahay na mayroong iginagatong, nakalimutan ko ang tawag doon, mayroong fireplace, no? Para yung apoy doon ay magbibigay ng init sa kabahayan. Ayan, sa Middle East, pagka taglamig, hindi talaga kami mapakali doon. Okay, nagtatrabaho pa sa abroad. Yung aircon doon ay nire-reverse namin yung pihit. Para ang lumalabas sa aircon ay init, hindi lamig. Kasi kailangan na maging mainit yung room temperature. Ayan, so makikita natin dito na yung tao na kailangan ng init sa katawan ay kakailanganin niya yung kahoy. Multi-purpose. At pagka siya'y kakain, dahil magluluto siya, magpapadikit ng apoy doon sa kahoy at iihaw niya doon yung kanyang pagkain. Yung karne, masisiyahan siya dito. At sabi pa nga niya doon, dahil sa init, salamat at hindi na ako gininaw. At pwede niya ring sabihin, hindi nakasulat, salamat dahil ako'y may nakain dahil sa kahoy na ito. Yan. Tapos maya-maya sasabihin niya, salamat dahil mayroon akong Diyos. So parang walang kabuluhan na ang sama ng sitwasyon na yung kaniyang sinasambang Diyos-Diyosan sa kabilang bahagi ay ipapanggatong niya. No? Ang Diyos ay Diyos. Hindi pwedeng itulad doon sa mga bagay na po pwede nating gamitin. Ang Diyos ay pinakamataas sa lahat. Ang Diyos ay walang katumbas, walang katulad. So, ang reverence natin sa Kanya, yung paggalang at pagsamba, dapat ay pinakamataas sa lahat. Ngayon, dito sa sitwasyon na ito, yung pasasalamat mo sa Diyos, parang itinulad mo sa pasasalamat dun sa init na ibinigay nung kahoy dahil nainitan ka o nakakain ka, at kung ano-ano pang magagandang bagay. Maganda naman dahil na andito yung espiritu ng pagpapasalamat at pagkatuwa. Kaya lang again logically kung titingnan mo napakapangit na yung mga bagay na ginagamit mo sa ordinaryong bagay ay gagamitin mo naman sa pagsamba at siya mismo ang iyong sasambahin. Napaka walang silbi. Kagaya ng binabanggit natin kahapon, hindi po pwedeng maging ganito ang sitwasyon ng Diyos. Kasi yung tatlong katangian ng Diyos na siya ay pwedeng makita sa iba't ibang lugar, omnipresent, pwede siyang makagawa ng lahat ng bagay, omnipotent or omnipotence. Omnipotence ay noun, and then yung omniscient ay kaya niya namang malaman ang lahat ng bagay. Ang mga Diyos-Diyosan na ito na ginawa sa kahoy na ang iba ay panggatong, ay papaano siya makakagawa ng mga bagay na to? Ang Diyos natin may puso, ang Diyos natin na may isip, mayroong soberanya, mayroong otoridad. Ano ang otoridad at sovereignty na mayroon itong mga Diyos-Diyosan na ito? Again, dalhin natin sa ating sitwasyon sa panahon o sa ginagawa nating paraan ng pagsimba. Ang atin bang pagsamba ay katulad lamang ng pagsamba sa mga kahoy na Diyos-Diyosan?
Paano natin sinasamba ang tunay na Diyos? Kilala natin siya, siya ay sovereignty, siyang nagligtas sa atin sa kasalanan, at siya ang nagpapanatili sa buhay natin. Paano natin siya sinasamba? Paano natin siya pinaparangalan? Para bang pagpaparangal lamang sa kahoy? Nakita mo, uy, kahoy lang yan, di ba? Kasi pwede mong sabihin natin na doon sa ibang relihiyon, halimbawa sa Romano Katoliko, napakataas ng kanilang paggalang sa kanilang mga ribulto kasi sa kanila ay Diyos yan. Pero sa atin, na mga mananampalatayang totoo, sana totoo tayong mananampalataya, alam natin na walang kwenta yung mga Diyos-Diyosan na yon. Ngayon, sa totoong Diyos natin, paano tayo sumasamba? Totoo bang sinasamba natin siya? Totoo bang nagbibigay tayo ng attention sa Kanya? Yung focus ba natin sa Kanyang salita, sa pananalangin ay totoo? Gaano katotoo? Yan, hanggang saan ang lalim ng ating pananampalataya at pagsunod sa tunay na Diyos? Kung hindi buo ang ating pagsamba at pagbibigay ng galang sa totoong Diyos, baka wala tayong ipinagkaiba dito sa mga taong sumasamba sa mga ribulto at sa mga Diyos-Diyosan. So mga kapatid, ang mga talatang ito hindi lang direktang nakatuon sa pagtuturo tungkol sa Diyos-Diyosan, kundi ang gustong ipaunawa dito ni Propeta Isaiah, anong uri ng pagsamba mayroon ka? Pinipintasan natin yung mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos, sumasamba sa Diyos-Diyosan, baka yung puso natin, try nating i-assess. Kasi baka yung paraan natin ng pagsamba, parang ginagawa na rin natin Diyos-Diyosan ang tunay na Diyos. Mas mali po yun. Alam nyo kung bakit siya mas mali at mas kasuklam-suklam? Kasi kilala mo na ang Diyos and yet hindi mo siya sinasamba ng tama. Itong mga taong ito, hindi nila kilala ang Diyos. Kaya pwede mong sabihin na excuse sila sa tamang pagsamba. Pero tayo, kilala na natin ng Diyos tapos hindi pa natin siya sinasamba ng maayos. So yun po yung mas nakakalungkot at mas nakakagalit, mas nakakasuklam ito sa harapan ng Diyos. Kilala mo na siya pero hindi mo pa siya nire-recognize. Ayan. Okay, verse 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. So tumutukoy ito doon sa mga taong gumagawa ng Diyos-Diyosan gamit ang panggatong. So ito yung karpintero, ito yung panday na binabanggit sa verses 12 and 13. At hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Wala silang pangunawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ng isipan sa katotohanan. Hindi na nila inaisip na may kaputol ang kaputol ng ginawa nilang ribulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumaldumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Ayan, ilalaban niya na ng patayan niyan. Okay, so yung verse 18 to 20, tumutukoy sa tamang paraan ng pagsamba. Makikita natin doon sa naunang dalawang bahagi, kumuha ng gamit, nilikha ang Diyos nila, at verse 18 to 20, sumamba na sila. Again, anong sinasabi dito? Ang mga taong gayon ay mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinatakpan nila ang kanilang mata at sinara ng isipan sa katotohanan. Sila ay naging bulag, sila ay nawalan ng totoong pangunawa sa tunay na paraan ng pagsamba. Alam nila na mali posibleng alam nila na mali ang kanilang ginagawa, pero patuloy pa rin nilang ginagawa at inuulit-ulit. Kagaya ng sitwasyon ng mga Israelita, nagpaikot-ikot na sila na sumamba sa Diyos-Diyosan, tapos tinuruan ng mga propeta, tapos sumingi ng tawad, pinatawad, pinaunlad, pagkaraan ng ilang panahon, sasamba na naman sa Diyos-Diyosan, paikot-ikot, no? Paulit-ulit lang ang kanilang ginagawa.
Okay, verse 19, hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang revolto ay ginamit na panggatong. Yun nga, wala na sila sa eksaktong kaunawaan. Hindi na nila naiisip ng eksakto o tama. Pwedeng sabihin na ano ba, may pangunawa pa ba ang mga taong ito o puro kahangalan na lamang o kabubuhan ang kanilang ginagawa. Ikunukumpara nila doon, ano? Ayan. Well, maliban sa kahoy, sa kapanahonan natin ngayon, ang ibang Diyos-Diyosan ay yari sa ceramics o pwedeng sa konkreto or sa simento. Ayan. Siguro mas matibay yun, ano? Kaya lang, yun naman na ginagamit naman sa paggawa ng bahay, ginagamit naman sa paggawa ng kanal o ng kalye. So, ganoon pa rin, ano? Ayan. And then, karumal-dumal ang sumamba ang kanilang ginagawang pagsamba sa pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Sino sa inyo yung kumakain ng abo? No? Alam mo naman na madumi yun o hindi man makakatulong sa iyo pero kakainin mo pa rin. Yung mga taong grasa, yung mga namumulot ng basura, napipilitang kumain yan minsan ng panis na pagkain para may mailagay lang sa sikmura nila. Wala silang choice. Pero itong mga taong ito, may kaunawaan, kakainin nila yung abo. Si Sam, ikaw, kakain ka ba ng abo o kakain ka ba ng bulok na pagkain samantalang malino naman ang isip mo at meron ka namang pakakain? Di ba hindi? Bakit? Kasi malinaw ang isip mo, malinaw ang pangunawa mo. No? Kaya lang itong mga taong ito, ang sabi doon, lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala. Ito yung resulta ng maling paniniwala, spiritual deception. Dadalhin ka nito sa maling gawain, maling paniniwala. Kaya ito, lagi nating inuulit-ulit dito sa church, kahit na sinong tao na makausap natin. Ang anumang bagay na sinimulan mo sa mali, dadalhin ka sa mali at itatapon ka sa mali. Kaya hanggat maaari, iwasan na nating magsimula sa mali. Kasi wala itong patutunguhan, dadalhin ka niyan sa mali. Kagaya ng binabanggit dito, patuloy ka niyang ililigaw. At sa bandang huli, itong mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, talagang hindi nila hahayaan na pintasan mo o itapon ang kanilang Diyos-Diyosan. Talagang puprotektohan nila yan. Kasi makikita mo naman yung logic simula sa verse 12. Pinanday, inayos ng karpintero, sinukat niya ng maayos, bumili siya o pumutol ng mga mahalagang kahoy, ginawa niya lahat, binigyan ng importansya, high-valued materials. Tapos bandang huli ay itatapon niya lang. So hindi niya talaga ito itatapon. Ngayon mga kapatid, ano ba ang pinahahalagahan mo sa buhay mo na talagang napakalaki ng value sa buhay mo? Yan ba ay tumutukoy sa Diyos? Yan ba ay tumutukoy sa pagsamba? Sino ba o ano ba ang pinakamahalaga sa buhay mo ngayon? Yan bang trabaho mo? Yung pagyaman mo? Yung pag-aaral mo? O yung pangarap mo sa buhay? O yung boyfriend mo? O yung asawa mo? Darating ang panahon, kung yan ang pinaparangalan mo, higit pa sa pagpaparangal mo sa Diyos, dadalhin ka niyan sa mali. Kasi may maling direksyon ka. Pero subukan po ninyo na punahin mo ang Diyos. At pangalawa lang yung lahat ng bagay na binanggit ko, dadalhin ka niyan sa tama. Bandang huli kasi, dahil hindi ko sinasabing mali na magmahal sa pangarap, hindi naman mali na mahalin mo ang pamilya mo o yung pag-aaral mo, trabaho mo, kaya lang kung ito'y magiging paraan para mapalayo ka sa Diyos, ay yun na yung isang maling bagay. Dadating ang panahon, hindi mo na matatakasan, hindi mo na iiwanan ng mga bagay na yan. Dahil yan ay nagbibigay ng value sa buhay mo. Yan ay yung pinakamahalaga sa'yo at ilalaban mo na yan ng patayan. Yan dyan nagsisimula yung huwad na Diyos-Diyosan. Wala tayong ribulto, pero ang puso natin ay Diyos-Diyosan ang laman. Yan po ang nakakalungkot sa sitwasyon na ito. Gusto kong balikan ang binabanggit dito sa no? Sabi doon, tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinara ng isipan. Bakit tayo gumagawa o nakakagawa ng mali? Pwedeng sabihin natin, alam ko na po yan, hindi mo na kailangan paulit-ulitin. Ang tanong, alam mo na pala bakit ginagawa mo pa? Dahil nasarahan ang ating isipan. Hindi natin naiisip na yung ating ginagawa ay mali. Hindi natin nakikita na yung aksyon na ating ginagawa ay mali dahil natatakpan ito ng maling pangunawa, kagaya ng ginagawa dito.
Kung malalaman lang ng mga tao na to na mali ang kanilang ginagawa at totally mauunawaan nila, hindi nila itutuloy ang paggawa nila ng Diyos-Diyosan. Tayong mga Kristiyano, nauunawaan ba natin kung anong ating ginagawa? Yung ating minsang paggawa ng mali, yung pagbabaliwala natin sa pakikipag-usap sa Panginoon, sa pananalangin at pagbabasa ng Biblia, nauunawaan ba natin ito? Pwede nyo sabihin nauunawaan, pero tatanungin ko ulit, bakit ginagawa mo pa? Bakit hindi mo isinasaayos? Mga kapatid, ang mensahe lang po ng talatang ito ay, sino ba ang pinakamahalaga sa iyo? Sino ba yung on top of everything? Sino ba yung importante sa iyo? Sino ba yung dapat mong bigyan ng pahalagahan? At sino yung aktual na pinahahalagahan mo sa mga panahong ito at sa mga susunod na panahon? Baka ang nabibigyan natin ng pagpapahalaga ay yung mga bagay, mga sitwasyon na hindi naman dapat pahalagahan. Baka kinakailangan ay mapag-isipan nating maigi para malaman natin na dapat pala ay secondary lang sila or pangalawa lang. Marami po sa atin nakakaranas ng mabibigat na bagay sa buhay. Problema, nahihirapan sa trabaho, sa buhay, at kung ano-ano pa. Bumabagsak ang grades sa eskwelahan, naghihirap, nagkakaroon ng kaalitan, at kung ano-ano pang mabibigat na sitwasyon sa buhay, even sa church. Ano yung isang bagay na dapat nating matutunan? Bakit kaya hinahayaan ng Diyos ang mga bagay na ito? Baka meron tayong nagagawang hindi akma sa disenyo ng Diyos. Baka meron tayong nagiging priority higit sa Kanya. At ang dahilan ng hindi dahilan ng Diyos para tayo parusahan, ang dahilan ng Diyos para ipaunawa sa atin na mali ang ating ginagawa at kailangan natin itong itama. Riniredirect niya tayo sa tamang pamamaraan at tamang sistema ng buhay. Dahil mahal tayo ng Diyos, kung inyong maaalala at maiisip, alam ko ang bawat isa sa atin dito nakaranas ng ganito. Ang dami na nating pinagdaan ng hirap, ang dami ng problema na nangyari sa buhay natin, pero hanggang ngayon buhay pa tayo. Binuhay pa tayo ng Diyos. May pagkakataon pa tayo mag-aral. Bakit? Yun ay dapat isang maging malinaw na patotoo sa atin na hindi tayo pinapatay ng Diyos. Hindi niya tayo pinaparusahan. Ang gusto lang ng Diyos ay maitama natin yung ating mga ginawang pagkakamali. Kagaya ng mga taong ito. Ang mga taong ito na binabanggit sa ating mga pinag-aralang talata ay natakpan ng kaisipan, spiritual deception. Tayo bang mga mananampalataya? Ano ba ang level natin sa pagkaunawa sa Diyos at sa requirements ng Diyos natin? Bukas, sana makapanood kayo at makasama sa live. Then, marami tayong mga madidiscuss na kaugnay ng mga talatang ito. Paano natin ipinapamuhay ang pagiging mananampalataya? Paano tayo sumusunod sa Diyos? Ang nakakatakot nito, baka higit pa tayo dito sa mga taong gumagawa ng Diyos-Diyos. Pinipintasan nila natin sila, inaakala nating maling-mali ang kanilang ginagawa, pero nasubukan ba nating i-assess ang ating mga puso? Baka yung mga ginagawa nating proseso at sistema sa buhay natin ay higit pa sa paggawa ng physical na Diyos-Diyosan. Yan po mga kapatid. So, gusto kong mag-iwan sa inyo ng mga tanong na iyan. Siguro mamayang gabi, sa mga susunod na mga oras, mag-reflect po tayong lahat. Tayo ay magpasuri sa Panginoon. Search me, O God, sabi sa Psalms 139. Search me, O God. Ano ba ang klaseng puso meron ako? Ano bang klaseng pag-iisip meron ako? Ano bang klaseng Kristiyano ako? Baka hindi wala nga akong physical na Diyos-Diyosan, pero baka punong-puno naman ang pagkatao ko ng spiritual na Diyos-Diyosan. Okay, so yun lang po. So, better tayo magkaroon ng personal na reflection sa bawat isa sa atin. Salamat mga kapatid sa inyo pong pagsama, pakikinig sa pag-aaral po na ito. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede naman po tayong magtanong o magbahagi pa rin ng inyong mga patotoo at mga bagay hinggil sa ating tinalakay po na ito. Okay, so tayo po magbakas sa panalangin. Ama naming Diyos, tunay po Ama, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang araw na ito. Sa mga aralin na ito na itinuro mo sa amin, sa mga bagay na ito na ibinigay mo, at dalangin ko Ama, ng bawat isa sa amin ay magkaroon ng personal reflection sa
sa nilalaman ng mga pag-aaral po na ito. Ma-assess ng bawat isa sa amin anong klaseng puso at anong klaseng Kristiyano kami. Baka higit pa kami sa mga taong gumagawa at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Samahan mo kami, Panginoon. Ama, gabayan mo po kami. Lord, Panginoon, karagdagang panalangin namin, dinudulog namin sa iyo si Lian, ang panganay na anak ni Sister Ana. Napaka-critical ng kaniyang kondisyon, na uubos na ang platelet ng kaniyang katawan. Panginoon, ikaw na po ang patuloy na gumabay, magbigay ng kalakasan sa kanya. You can do miracles, O God. Kaya mo siyang pagalingin at makarecover ang kaniyang katawan. Sa sitwasyon niya, Panginoon, I could say na very deadly na ito, Ama. Nasa critical, nasa terminal situation na siya. Nakakatakot na po yung sitwasyon. Amang Diyos, ikaw lamang po ang makakagawa ng himala. Ikaw lang ang makakapagpagaling kay Lian. Tulungan mo po siya at patnubayan. Bigyan mo po ng kalakasan, Sister Ana, ang kaniyang asawa at ang kaniyang mga kapatid upang maiayos ang mga bagay na ito. Ipaunawa mo sa kanila ang mga bagay na gusto mong mangyari at gawin nila, at maging yung mga doktor na gumagamot ay pagpalain mo po ang mga kamay, ang mga kaisipan upang mapagaling ang sakit na ito, Ama. Salamat po, dakilang Diyos, amin po iniaasa, pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so salamat po muli mga kapatid sa inyo pong pagsama.